Magandang araw! Eto na po ang last part. Enjoy! Masaya ang dalawa nang sila ay lumabas sa hotel. Inihatid ng binata ang dalaga sa bahay na to. Hindi na siya pumasok, dumiretso na siya na umuwi sa kanila. 6:00 ng gabi, may nag-text kay Aldo. Walang iba kundi si Natalie. Love, puntahan kita dyan sa Batangas City tonight. Nag-isip muna ang binata bago nag-text back. Gabi na Natalie, ayoko mag-drive ka sa gabi. Uy, concerned. May kasama ako, kasin ko. In fact, on the way na kami. Siyang nagda-drive. Wow, on the way ka na? Hindi ka man lang nagsabi agad. Bakit? Nasaan ka ba? Baka naman meron kang kasamang iba dyan. Ano ka? Nasa bahay na ako no? So, sunduin ka namin sa dating place sa may Jollibee? Mga 30 minutes pa kami. Okay, magbihis na ako at pupunta na ako doon. Good, see you in a while. Dali-daling nagbihis si Aldo at bumalik sa Batangas City. In 25 minutes ay nakarating siya sa meeting place. Naunahan siya doon ni Natalie. Nasa likod na upuan si Natalie at nakita niya na female ang kasi ni Natalie na nagmamaneho. Dito ka sa tabi ko umupo, love. Malambing na utos ng bank manager. Naka-short ito at naka-body hugging t-shirt, kaya naman napakaganda na tong tignan. Kaz, ginawa mo na talaga akong chauffeur. Wika ng female kasi ni Natalie. Para may pakinabang ka naman. Sagot naman ng dalaga. By the way love, yan si Eliza, kaedad mo, 20 years old. Mahilig bumuntot yan sa marami kong lakad. Eliza, love ko si Aldo. Hi Eliza. Hi Aldo. Batian ng dalawa. Siya ba yung new BF mo, Kaz? Ang pinalit mo kay Leo? Pag-uusisa ni Eliza. No, he's not my BF. Not yet. Close lang kami kaya love ang tawag ko dyan. Sweet naman. San tayo, Kaz? Sa Mailipa na lang. Mag-commute na lamang ako pa uwi. Sabat ni Aldo. Ayaw niya kasi sa Batangas City at baka may makakita pa sa kanila. Sure ka, love? Tanong ni Natalie dito. Yes, sure na sure. Tahimik ang tatlo nang magsimula sila sa kanilang drive palipa. Pinatong ni Natalie ang kamay nito sa hita ni Aldo. Kaya naman itong si Aldo ay medyo nakaramdam ng init. Oh, kaandar lang natin. Meron ng milagrong nangyayari dyan sa likod. Kantsaw ng pinsan ni Natalie. Mind your own business. Eyes on the road. Natatawang sagot ng magandang bank manager. Walang imikan, ngunit may ginagawa si Aldo at Natalie sa likuran. Mukha namang naiinggit si Eliza. Panay sulyap sa dalawa sa rearview mirror. Madalas nga, nahuhuli niya si Natalie na hindi alam ang gagawin. Oh, ano nang ginagawa niyo dyan? Mukhang iba na yan ah. Pansin ni Eliza. Huwag mo na nga kaming pakailamanan. Mag-focus ka na lamang sa pagmamaneho. Busy kami dito. Sagot naman ni Natalie. Biglang nagpreno si Eliza. Kaya naman, napahiyaw ang dalawa. Ah, grabe kayo ah. Akala ko kung ano nang nangyayari. Reklamo ni Eliza. Nagtawanan lamang sina Aldo at Natalie habang nag-aayos ng mga sarili. Nakarating sila sa lipa. Nagpark sa harapan ng isang resto bar. Magaling ang in-house singer ng resto bar. Nakinig sila habang umiinom ng San Mig Light Beer at kumakain ng baby back ribs. Siyempre si Natalie ang magbabayad. Usapan ng tatlo. Love, nag-propose ng marriage si Leo kanina kasama ang kanyang mga magulang. Talaga? So in-accept mo? Hindi. If I accepted, paano tayo? Akala ko ba close friends lang kayo? Actually, Kaz, hindi. May nagaganap sa amin. Natalie, nakakahiya naman sa pinsan mo. No worries, love. Alam namin ang lahat ng secrets ng isa't isa. By the way, Aldo, here are 2 shirts.
Gift ko sa'yo and eto naman for your second sem tuition. Sabay abot ng sobre. Ayaw tanggapin ng binata yun. Magtatampo ko pag di mo to tinanggap. Mas matagal mawala yung tampo ko kaysa sa galit. Totoo yun, kaya tanggapin mo na Aldo. Wika ni Eliza. At ubiling tinanggap ni Aldo ang mga binigay ni Natalie. Maraming salamat. Ang bait mo, Natalie. Wika ni Aldo. Ikaw ang mabait, Aldo. Sabay hilig sa dibdib ng binata at halik sa pisngi na to. Sweet naman. Bulong ni Eliza. Mag-BF ka na kasi. Alam mo, Aldo, NBFSB ang kasin kong yan. Wala pa nga ako makita. Sabay tingin kay Aldo na para bang nagpapa-charming. Bakit ganyan ang tingin mo kay Aldo? Hands off ka dito, Cass. We'll see. Sabay kindat kay Aldo. Madami pa silang pinagkwentuhan. Enjoy si Aldo. Nakapag-release pa siya kanina sa kotse. 10:30 ng gabi. Nang mapagkasunduan nilang to call it a night. Love, okay lang talaga na mag-compute ka pabalik sa Batangas City? Paniniguro ni Natalie. Mas gusto ko mag-commute kaysa ihatid niyo ko at mag-drive back here. Gabing-gabi na hindi ako mapapalagay. Hay, ang sweet naman niya at ang gentleman pa. Puna ni Eliza. Inihatid ng dalawang dalaga ang binata sa sakay ng bus. Hinalikan ni Natalie si Aldo sa harap ng kanyang pinsan. Si Aldo naman ang unang bumitaw. Hindi umalis ang dalawang dalaga hanggang hindi nakakasakay si Aldo. Sa loob ng bus, tinignan ni Aldo ang mga regalo ni Natalie. Isang original Lacoste t-shirt at made in France. Mahal to at least 5K to. Sa isip ni Aldo, yung isa ay original, worth at least 2.5K. Binuksan niya ang sobre. Laking gulat niya, puro 1K peso bills ang laman. Binilang niya, 30 pieces lahat, so 30K. Tamang-tama sa tuition and matriculation fees niya for the next sem. Tinutuo talaga ni Natalie ang promise niya. Ano ba to? Nakakagulo ng isip. Ang may pagkalitong iniisip ng binata. Nakarating ng bahay si Aldo. Ingat na ingat sa mga daldalang mga regalong galing kay Natalie. Agad niyang tinext ang bank manager. Maraming salamat, Natalie, sa mga regalo mo sa akin. Madaling nakareply ang dalaga. Nakauwi ka na ba? You're welcome, love. Sana nagustuhan mo yung mga shirts. Gustong gusto ko. Ang mamahal na mga ito, Natalie. At yung 30K, nagulat talaga ako. Those are small things. I'll give the best for you, love. Nakakahiya naman. I'm not able to give you anything. Don't think that way. You're giving me more love. Basta make sure na next time, may mangyayari ulit. Naging pilya na si Natalie kaya naman, nauwi sila sa matinding usapan. Thank you very much again. You're welcome, love. Handa nang matulog si Aldo. Nang tumunog ang kanyang cellphone, may message. Baka si Miss Reyes or Natalie ulit ito. Isip ng binata. New number. No name Hindi ko kilala to. Nag-iisip si Aldo kung sino or kaninong number. Hi, this is Eliza. Got your number from Natalie. She gave me your number with the condition that I won't seduce you. Napangiti ang binata sa nabasang mensahe. Oh, hi Eliza. Na-surprise ako By the way, salamat sa pagmamaneho kanina. Ako dapat ang magpasalamat. You and Natalie provided an unforgettable entertainment tonight. Kakaya nga sa'yo Pinsan mo kasi. No worries. Perfectly alright with me kaya lang ano? Wala, forget about it. Naku, lalo ko na curious niyan. Some other time sasabihin ko sa'yo, Aldo, promise. Just want to be sure that I got your number right. Okay. Nice meeting you tonight, Eliza. Bye. Bye and good night. Till next time. Napapailing si Aldo. Nakatulog ng may ngiti sa labi. The succeeding days became so busy for reviews.
So Aldo and Miss Reyes didn't have time to even go out. They just sent messages to each other and sometimes call each other on the phone. Then finals week came, the tribulation week. Free again. And ang sigaw ni na Aldo at ng tropa nito after hurdling all their final exams. Masaya ang lahat, pero ang mga teachers ay kailangan pang mag-check ng test papers at isubmit ang mga grades ng estudyante sa academic office. Kaya naman super busy si Miss Reyes. Mga tol, sem break na. Saan tayo gagala? Tanong ng isa na tropa ni Aldo. Akala mo naman may perang panggastos to? Kantsaw naman ng isa, sabay tawanan ng lahat. Masaya talaga ang grupo na ito ni Aldo. Dapat next week, hindi kasi ako pwede next week eh. Sabi ni Aldo. Bakit naman? Halos sabay-sabay na tanong ng tropa. Babalik na kasi si Miss Reyes sa UP para i-pursue yung further studies niya. Kailangan maging free ako last week niya na dito sa Batangas. Paliwanag ng binata. So, hindi magtuturo si Miss Reyes next sem? Ganun na nga. May lungkot na sagot ni Aldo. Halata na pati ang barkada niya ay nalungkot. So, inom tayo ngayong gabi. Yaya ni Arnulfo na BF ni Presi. Yan ang gusto namin. Magkakasabay na sabi ng tropa. Maliban kay Aldo na malungkot pa rin. Aldo, wag ka na malungkot. Nandito naman kami. Sabi ni Sinaida, ang pinakabagong miyembro ng tropa. Hindi ito napapansin ni Aldo kasi abala si Aldo sa kanya mga babae ng mga nagdaang linggo. Sumimangot naman si Presi sa sinabi ni Sinaida. Kina Arnulfo yung inuman. Nag-chip in ang bawat isa para sa beer at pulutan. 8 cases agad ng San Miguel Pilsen ang binili nila. Nagpaluto din sila sa karinderya ng pulutan. Masaya na rin si Aldo na kasama ang mga maaasahang barkada. 10 p.m. na nang maghiwa-hiwalay ang barkada. Hindi sila nalasing kasi katuwaan lang ang inuman at walang hard drinks at puro beer lang. Wala kasi silang pambili. Pagdating ng bahay nila, tinawagan ni Aldo si Miss Reyes. Hello Han, kararating ko lang ng bahay. Nag-celebrate ang barkada dahil tapos na lahat ng exams namin. Hi Han, mabuti pa kayo tapos na. Kami mga teachers will be very busy this coming week. Yun nga Han, busy kayo. Sem break is starting next week. Gagala daw ang grupo. Pero next week, focus na ako sa iyo pagkatapos mong mag-submit ng grades. Dapat lang Han, kasi malapit na akong bumalik sa Manila. Hay, parang ayoko na munang mag-aral. Magkakahiwalay tayo Han. Pero you have to pursue your dreams Han. Habang bata ka at may opportunity. I love you Han. Very mature ang perspective mo for your age. Pero Han, dyan sa gala-gala nyo ng barkada mo, wag matutoksong mambabae ha. Be reminded, BF na kita officially by the end of next week. Of course, hindi ko naman gagawin yun Han. Hindi na ako makakakita ng tulad mo. Seryoso si Aldo at hindi nambobola. Talaga Han? Kilig na kilig sa narinig na sinabi ni Aldo. Marami pa silang pinag-usapan na maliit na bagay. Kapwa masayang natapos ang kanilang usapan. Aldo spent the following week with his tropa. Malimit, malling lang para less gastos. Nagkayayaan na mag-beach sila sa Nasugbu. Nagpaalam naman si Aldo kay Miss Reyes na pumayag naman agad. Natutuksong bawasan ni Aldo ang 30K na galing kay Natalie para may perang panggala. Pero para sa tuition niya yun, kaya he decided against the idea. Humingi na lang siya ng pera sa nanay niya. Nagbigay naman agad ito dahil na rin sa katuwaan niyang nakikita ang pagiging seryoso ng anak sa pag-aaral. No Sugbu, here we come. Masayang sigaw ng grupo nang papunta na sila doon. 12 silang lahat. 9 na barako at 3 babae. Sina Presi, Sen at Alma na nakababatang kapatid ng isa sa mga tropa ni Aldo. Sa may likod ni Aldo na upuan ay nakaupo roon si Alma. Pero kapansin-pansin ang atensyon na binibigay nito sa binata.
Kuya Aldo, gusto mo ng Coke? Kuya Aldo, chippy oh. Kuha ka. Kuya Aldo, turuan mo naman ako mag-swim. Hoy Alma, may GF na yan. Teacher pa nga ang nakuha niya ni. Ang sabat naman ni Presi. Nagsimula uling kantsawan si Aldo ng barkada, bordering on green jokes. Guys, may minor tayong kasama ya, konting pino. Paalala ni Aldo sa tropa. Nag-thumbs up naman ang kuya ni Alma. Kuya Aldo, 18 na ako last May pa. Ang sabi naman ni Alma. Tuyang pa rin yan para sa ganitong usapan. Sagot ni Aldo na nakalingon sa dalaga. Ngumiti ang binata sa nakasimangot na dalaga. May ngiting tumitig si Aldo kay Alma. Kay gandang dalaga na to. Ang isip ni Aldo. Sa pagkakatitig at pagkakangiti ni Aldo sa kanya, ngumiti na rin si Alma at sinabing, okay Kuya Aldo, pero sana wag niyo akong i-treat na parang grade 6 ha. Pati ang kuya ni Alma ay nakitawa nang nagtawanan ng tropa. Masaya ang kwentuhan habang tumatahak papuntang Nasugbu ang Toyota Grandia na kanilang inarkila. Maganda ang resort na kanilang pinuntahan. Auntie daw ng isa sa mga tropa ng manager dito, kaya nabigyan sila ng magandang pwesto. Pagkaayos ng mga gamit sa lamesa, ay agad nagsitakbuhan sa dagat ng mga barako. Maliban kay Aldo, na naupo lang at pinanood ang mga katropa. Namiss niya kasi si Miss Reyes at tinaalala ang kanilang masayang outing sa Balayan Bay. Naramdaman ni Aldo na mayroong tumabi sa kanya, si Alma. Naka-shorts ito at naka-t-shirt. Hindi niya napansin ang suot ng dalaga kanina. Hindi niya napigilan na madaliing sumulyap dito. Hindi ka ba magsuswimming kuya? Tanong ni Alma. Siguro maya-maya. Ikaw, swimming ka na. Mamaya na rin ako, sabay tayo. May lambing na sambit ni Alma. Umiti lamang si Aldo. Lumabas sina Presi at Zen sa cottage na parehong nakabikini pero may suot na shorts. Sinabihan yata kasi ni Arnulfo, BF ni Presi na wag nang magbibikini. Pero lutang pa rin ang kaseksihan ng dalawa kahit na may patong na shorts ang pangbabang bikini. Ang sexy naman nila. Ako rin, magsusuot ako ng ganyan. Excited na sabi ni Alma. Wag na, ganyan ka na lang. Sabat ni Aldo sabay nguso sa suot ni Alma. May pagtataka. May ngiting sumagot si Alma. Okay, sabi mo eh. Nagtaas naman ng kilay si Presi. Halika na Aldo, join us. Sabi ni Presi sabay hila sa binata, kaya napilitang tumayo. Sabay-sabay silang apat na lumakad, palapit sa mga barakong tropa na enjoy sa pagsiswimming at pagtingin sa mga babaeng nagsiswimming din. Lapit agad si Arnulfo kay Presi at niyakap ang nobya. Sexy naman ang GF ko. Ang sexy-sexy. Nanggigigil na tura ni Arnulfo. Nagkatingin na naman sina Aldo at Presi. Si Zen ay pinagdiskitahan ng ibang barako. Binuhat at dinala sa may kalalimang parte. Sigaw ng sigaw si Zen. Ang sagwangang tignan. Buhat-buhat siya na nagpupumiglas na parang igagangbang. Hoy mga kupal, balik nyo yan dito sa mababaw. Hindi yan marunong lumangoy. Saway at utos ni Presi sa mga katropa. Sumunod naman ang mga barako. Tol, pwede usap tayo? Request ni Banjo kay Aldo. Si Banjo, ang older brother ni Alma na malapit na katropa ni Aldo. Oo ba? Sagot ni Aldo. Medyo lumayo ang dalawa sa grupo. Oh, mukhang mag-uusap yata ang magbayaw. Sigaw ng isa kaya tawanan ng lahat. Loko-loko. Pasigaw na sagot naman ni Aldo pero ngiti-ngiti naman. Kinilig naman si Alma. Tol, pagpasensyahan mo na yung kapatid ko ah. Panimula ni Banjo. Napagtripan ka yata o nakursunadahan ka? Wala yun tol, ayos lang. Pero seryoso tol, mas mabuti nga na sa'yo na humarot yan kasi sure ako na hindi mo naman papatulan ng kapatid ko. Maliit pa lang tayo, magkasama na tayo, kaya kilalang kilala na kita.
Patuloy ni Banjo. Salamat tol sa kumpiyansa mo sa akin. Oo nga, dikit bituka na nga tayo eh. Tugon naman ni Aldo. So tol, sakyan mo na lamang ang trip ni Alma. Mahirap kung mag-BF agad yan eh. Alam ko na protected siya pag ikaw ang kasama. Wika ni Banjo, sabay tapik sa balikat ni Aldo. Muling lumapit sa kanilang grupo ang dalawang macho. Naging napakasaya ng tropa sa maghapong yon. Kain, inom, swimming at may video okay pa. Nagpaturo din si Alma kay Aldo kung paano ang maglangoy. Makikijoin pa sana si Zen nang magpaturo kay Aldo pero hinila siya ng dalawang barakong tropa. Sila na raw ang magtuturo. Hindi naman natuto si Zen kasi puro chancing ang ginawa ng dalawa sa bagong miyembro ng grupo. Kuya, totoo ba na teacher ang GF mo? Tanong ni Alma habang tinuturuan siya ni Aldo na mag-float pati haya. Yes, Alma. Matipid na sagot ng binata. Nawala ang ngiti sa mukha ng magandang dalaga. Pero kuya, nadinig ko kanina sa tropa mo na babalik siya sa Manila para mag-masters. Oo, next week. Last week niya dito sa Batangas. Sagot ni Aldo. Oh, ganun ba? Sabay ngiti ni Alma. So kuya, pwede ba akong sumingit? May landing tanong ni Alma. Anong sumingit? I mean, wala naman yung GF mo, kaya pwede kong mag-hangout kasama mo. Hangout lang pala eh. Of course, pwede. Sagot ng binata habang sapu-sapu ang likod ng dalaga. Biglang bahagyang yumakap si Alma kay Aldo. Sabay halik sa pisngi na to. Nabitawan tuloy ni Aldo ang dalaga at bigla itong lumubog ng kaunti. Kanda ubo si Alma at nakainom yata ng tubig dagat. Maagap naman siyang inilalayan na maitayo ni Aldo. Nagtawanan sila nang mahimasmasan si Alma. Alas 7 na ng gabi nang napagkasunduan nilang bumalik sa Batangas City. Sa pagkakataong ito ay tumabi si Alma kay Aldo sa dalawahang upuan. Nagpalit ng shorts ang dalaga. Naka-basketball short naman si Aldo. Madilim ang paligid at madilim din ang loob ng sasakyan. Tahimik ang lahat maliban sa oldie songs na pinapatugtog ng driver. Napagod ang tropa. Biglang naramdaman ni Aldo ang kamay ni Alma na humawak sa kanyang braso. Tinignan niya ito. Nakapikit na parang tulog o baka naman nagtutulog-tulugan. Inalis ni Aldo ang kamay ng dalaga. Bumalik ang kamay. Hindi ito natutulog. Isip ng binata kaya hinayaan na lamang. Maya-maya nga. Diniina ni Alma ang pagkakahawak sa braso ni Aldo. Aalisin sana ito ni Aldo. Subalit biglang niyakap ni Alma ang kamay sa braso ng binata. Sa pagkakataong yun ay iba ang naramdaman ni Aldo. Hindi na lamang gumalaw ang binata dahil sa pagod, nakatulog ng tuluyan ng dalaga. Nakahilig sa balikat ni Aldo at nakayapo sa matipunong braso na to. Nakarating sa Batangas City ang grupo. Hindi mo na naghiwa-hiwalay. Ayaw matapos ang masayang araw. Mall tayo bukas. Yes, sagot ng marami. 10 a.m. sa mall entrance na tayo ha. Wika ni Presi. Naghiwa-hiwalay na ang grupo pero excited sa malling nila kinabukasan. Nag-text si Aldo kay Miss Reyes para ipaalam dito na sila ay nakabalik na. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan, nagpaalam na si Aldo na matutulog. Dinadalaw na ng antok si Aldo nang biglang may mag-text. New number. Kuya, si Alma to. Save mo yung number ko ha. See you tomorrow. Okay, see you. Nakatulog na nga si Aldo. Linggo, huling araw ng first week ng sem break. Bukas, Lunes, focus na siya kay Miss Reyes. Ang masayang sa loobin ng binata. Masayang nagbatian sa labas ng mall ang barkada na parang hindi nagkita ng matagal. Gayong nang nakaraang buong araw ay magkakasama ang mga ito. Lumapit si Alma kay Aldo at humalik ito sa pisngi ng binata. Nagtaasan ang mga kilay ng tropa. Tumingin si Aldo kay Banjo na tumangulang at ngumiti sa kanya. Naka-shorts na naman ang dalaga at hapit na hapit ang t-shirt.
Bumulong si Aldo kay Banjo. Tol, pagbawalan mo yung kapatid mo na magsuot ng ganyan in public. Tol, kahit nga tatay namin hindi kayang pagbawalan yan, ako pa kaya? Sagot naman ng kuya ni Alma. At saka sa dami natin nakasama niya, wala namang babastos dyan. Dinagulpi ng di oras ang magtangkang bumastos dyan. Ang patuloy, nalita niya ni Banjo. Sa bagay, ang nasabi na lamang ni Aldo. Magkakasunod na pumasok ang grupo sa loob ng mall. Kuya, pahawak, sabi ni Alma, sabay yakap sa braso ni Aldo. Wala nang kumantsaw sa kanila, marahil out of respect kay Banjo. Diretso agad sa food court. KKB sila pero sabi ni Alma, treat kita kuya. Habang nagmimerienda ang barkada, may sinabi ulit si Alma kay Aldo. Kuya, pag umalis na yung GF mo, ako yung magbabantay sa'yo para hindi ka makapang chicks. Taasan na naman ang kilay ng mga nakarinig na grupo. Hoy, hindi ko gagawin yun. Magbantay ka pa, wala ka makikita na gagawin ko yun. Sagot naman ni Aldo. Okay, deal yan ha. Babantayan kita. Sabi ni Alma na pwedeng isipin na warning na rin. Tol, napasubo ka yata ah. Ang kantsaw naman ni Banjo. Window shopping, tambay, usap, nood ng sine, kain, ang ginawa ng barkada sa mall. Si Alma naman ay parang lintang nakadikit lagi kay Aldo. Madalas, talaga namang dinidikit talaga ni Alma ang kanyang katawan dito. Kaya tuloy, hindi maiwasan ni Aldo na makaramdam ng kakaiba. 6:00 ng gabi, pagkakain ay nagsiuwian na nga sila. Dumaan si Aldo kina Miss Reyes para ito ay dalawin. Ang mami ng dalaga ang nagbukas ng gate at nagpapasok sa kanya. Pinaupo siya sa sala at naliligo pa raw ang dalaga. Nakipag-usap sa binata si Mrs. Reyes. Iho, nasabi sa amin ng anak namin na madalas kayong mamamasyal this week. Last week na niya ngayon dito sa atin at babalik na siya sa UP Diliman. Malaki yung tiwala namin sa iyo, Iho. Naikwento sa akin ng anak namin na ikaw daw ang tumanggi na may gawin kayo. At sabi mo pa nga raw, sa wedding night mo kukunin ang bagay na iyon sa kanya. Na-share ko na to sa mister ko at siya rin ay hanga sa iyo. Bibihira na kasi yung tulad mo sa mga kalalakihan sa ngayon. Tumatango-tango lang ang binata sa mga sinasabi ni Mrs. Reyes. Siya nga pala, Iho, sabi ng mister ko, pwede niyong gamitin ng SUV sa pamamasyal niyo this week. Maraming salamat po, lalo na po sa inyong pagtitiwala. Hindi ko po kayo bibiguin. Paniniyak ni Aldo. Nandyan ka na pala, Han. Lumabas ang kaemyong guro o nobya niya. Maliwanag kasi ang sabi ni Miss Reyes dati na officially mag-BFGF sila last day niya sa university as a teacher. Humalik ang dalaga sa binata sa pisngi. Napangiti lamang ang mami na to. Ang bango ng Han ko ah. Sarap papakin. Bulong ni Aldo sa tenga ng nobya. Nakikiliti naman na napabungis-ngis ang dalaga. Iwan ko na kayo dyan ha, bahala na muna kayo. Ang sabi ni Mrs. Reyes. So Han, official na tayo. GF na kitang totoo. Bulalas ni Aldo. Yes Han, you're now officially my boyfriend. Alam na ni na mami at papa. Napakasayang sagot ng dalaga. Nagyakap sila ng mahigpit at naglapat ang mga labi. Tender kisses only. Nandun kasi ang mga magulang ng dalaga. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, ay nasa bahay na ng nobya ang binata. Nagpaalam sila sa mga magulang ng dalaga. Han, drive ba tayo sa UP Diliman? Hindi ako nakadrive sa Manila. Wika ni Aldo. Han, may ways naman. Hindi ka maliligaw. Malambing as in super. Ang saya-saya na to. Si Aldo rin ay tuwang-tuwa na nobya na niyang magandang dalaga. Subalit sa kanyang kalooban, mayroon siyang agam-agam dahil kay Natalie. Masaya ang kanilang usapan. Tumigil muna sila sa isang gas station na may mga restaurant sa SLEX para mag-breakfast. Kahit inabot sila ng traffic, masaya ang magkasintahan dahil sila ay magkasama. 3 days at 2 nights ang paalam ni Miss Reyes sa mga magulang. 9:00 na ng umaga nang nakarating sila sa UP Diliman.
Umikot sila sa malawak na campus at tinuro ni Miss Reyes sa binata ang kanyang malimit tambayan. Alas 11 ng umaga, pumunta sila sa UP Town Center at pumasok sa Vikings Resto. Mag-buffet daw sila, sabi ni Miss Reyes, kasi tutuloy sila sa Tagaytay afterwards. Habang kumakain, bumulong si Miss Reyes. Han, check-in tayo kahit 3 to 4 hours lang. Ha? Sure ka, Han? Tanong ni Aldo. Tumango at ngumiti si Annalyn. Saglit lang, Han. I-google ko lang kung meron tayong madadaanan. After a couple of minutes, pabulong na sinabi ni Aldo. Han, meron sa Santa Rosa, Laguna. Hindi ba? Doon ang daan natin paakyat ng Tagaytay. By 2 p.m., papunta na silang Santa Rosa, Laguna. When they hit SLEX, mabilis na ang kanilang takbo. Nang makarating sila sa Santa Rosa, bumulong ulit si Annalyn. Han, habaan natin ng stay. Gusto ko ring matulog eh. Nagtanong sila sa counter and they got the 10 hours promo. Pagpasok sa room, agad na niyakap at hinalikan ni Miss Reyes ang nobyo. Han, mag-freshen up muna tayo. Shower tayo. Iaya ng binata. Pagkatapos nga nilang mag-shower, ay agad na binuhat ni Aldo si Miss Reyes pahiga sa kama. Muli silang nagyakap ng mahigpit. Grabe, Han. Napakasarap mo talagang kasama. Gusto ko, lagi-lagi na tayong magkasama. Parang ayoko nang mawalay sa'yo. Wika ni Miss Reyes. Han, ako rin naman eh. Gusto ko lagi kitang kasama, kaso nga lang, meron tayong dapat na i-priority. Meron kang dapat na i-priority at saka makakapaghintay naman ako. Wika ni Aldo. At matapos nun, marahan niyang hinalikan ang mga labi ni Miss Reyes. Sa pagkakataong yun, ay hindi na pumayag si Miss Reyes na hindi niya pasayahin si Aldo. Kaya naman, ginawa niya ang bagay na talaga namang magpapasaya kay Aldo. Satisfied naman si Aldo nang matapos. Alas 8 ng gabi nang sila ay magising, magkayakap, kapwa maligaya at matamis na nagingitian. Han, grabe yung ginawa mo sa akin ah. Pwede bang ulitin mo mamaya? Wika ni Aldo. Of course, Han. Gusto ko naman na ibalik sa iyo yung mga ginagawa mo sa akin. Ikaw na lang kasi yung laging gumagawa nun. Dapat ako rin. Ang galing mo, Han. So, nag-research ka ng gusto ah. Baka naman, may pinagpraktisan ka. Ha, ang sama naman na to. Sa'yo ko lang gagawin yan, no? Nagbibiro lang naman ako, Han. Huwag ka nang mainis. Ikaw kasi, sabay pinong kurot sa tagiliran ng binata sabay tawa. Han, para sa'yo, ano ang maaari kong gawin na maging deal breaker between us? Yung mababae ka, pero kung ibibreak naman kasi kita, kasi nang babae ka, I will suffer too kasi mamimiss kita ng husto eh. Sabay halik sa leeg ng binata. Huwag ka na lamang mambababae, Han, please. Ikaw lang ang mahal ko, Han. Ikaw lang ang tanging mamahalin ko. Ikaw naman, Han, ano nga mong gagawin ko? I trust you naman, Han, pero wag kang magsha-shorts in public ha. Hindi ka naman mag-volleyball, di ba? Wag ka ring lalabas ng may kasamang guy. Pwedeng group pero hindi dapat romantic ang night out. Ang dami naman yan, Han. Wika ni Annalyn. Nagutom ang dalawa kaya umorder ng midnight snacks at nagpa-extend din ng stay until 7 a.m. Halos walang tulog ang dalawa dahil sa paglalaro. Parang huling gabi na nila samantalang may isang gabi pa silang magkakasama sa Tagaytay. Parang honeymooners talaga ang akto ng dalawa sa Tagaytay. Sa isang maliit na hotel sila nag-stay. Pasyal at kain ang kanilang ginawa. Pag napagod ay babalik sa hotel at iba namang kapaguran ang gagawin. Pangatlong araw, Miyerkules. Pabalik na sa Batangas City ang dalawa pagkatapos man ng halian. Ang bilis lumipas ng mga sumunod na araw. Araw-araw hanggang gabi ay nasa bahay ni na Annalyn si Aldo. Panay ang text ni Natalie kay Aldo ngunit hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa dumating nga ang araw na aalis na si Miss Reyes. Umiiyak si Aldo habang papaalis si Miss Reyes.
habang ito ay kanyang kinakawayan.